Inilabas ni Coach Tim Cone ang tinututukan nilang players sa grupo ng SMB maliban kay Junmar Fajardo at iba pang key players ng grupo ni Coach Leo Austria para sa bakbakan ng Ginebra at SMB sa semifinals. Inihayag naman sa report ang tila pag-iwas ni Kai Sotto sa injury na posibleng makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas sa paparating na second window ng World Cup qualifiers at ang presyo ng tiket sa bakbakang Gilas at New Zealand kasama ang presyo ng tiket sa bakbakang Gilas at Australia inilabas na kung magkano ang bawat isa pakatutukan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Naniniwala si Coach Tim na magiging mabigat ang bakbakan ng Ginebra at SMB sa Game 2 ng kasalukuyang ginaganap na semifinals ng PBA Philippine Cup. Ayon sa kanya, posibleng kumamada si Don Trollano sa grupo ni Junmar Fajardo para takasan ng Barangay Ginebra. Kung bakit niya sinabi yan, narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Alam mo, ibang-iba na magiging Game 2. Kailangan namin maglaro sa pinakamataas na level namin para magkaroon ng tsansang talunin sila. Pwede magkaroon ng malaking laro si Don Trollano. Alam namin kung anong kaya niyang gawin eh. Siya ang pangatlong nangungunang scorer nila mula sa bench. Kaya siya ang leader sa kanilang bench mob at talagang napakahalaga niya sa kanila. Kaya kabilang siya sa mga tinututukan namin kasama ng iba pa. So yun yung dahilan ni Coach Tim Cone bakit tinututukan nila si Don Trollano. Alam niya kasi na kayang pumutok anumang oras nun eh. Sa kabutihang palad para sa hanay ng Barangay Ginebra, nagtala lang ng 5 puntos si Don Trollano sa unang salpukan nila ng Barangay Ginebra, di ba, nung SMB nung Game 1. Pero hindi ibig sabihin ng mga playoffs magpapakakampante ng grupo ni Coach Tim Cone. Noong Game 1, pumutok si Junmar Fajardo, si CJ Perez at si Marcio Lassiter. Pero hindi kinaya, di ba? Sa nakaschedule na Game 2 ng dalawang koponan mga playoffs, delikado kung pababayaan nilang katulad ni Don Trollano na may kakayahang kumamada anumang oras. Kapag kasi nakuha niya yung rhythm, kasabay ng momentum na makukuha ng SMB sa bakbakan, delikado ang Ginebra ni Coach Tim Cone. Masabihan na kasi, di ba? Hindi araw-araw Pasko at hindi rin araw-araw Biyernes Santo. So, ibig sabihin, pwedeng nasa taas ka nung nakaraan, pero maaaring nasa ibaba ka na ngayon. Ganun lang yon. Kaya siguro todo bantay si Coach Tim sa mga key players ng SMB. Ayaw niyang maisahan ng grupo ni Junmar Fajardo. Kapag kasi nakuha nila ang Game 2, mas mataas ang pag-asa nila na makaabante sa Game 3. Ang Barangay Ginebra to ha. Pero kung bumaligtad ang sitwasyon mga ka-playoffs, makuha naman ng SMB ang Game 2, tataas ang moral ng grupo ni Coach Leo Austria at posibleng madala nila ang momentum sa Game 3 na magiging dahilan para mapulbos ang Barangay Ginebra. So abang-abang tayo dyan mga playoffs. Kung tila nag-aalala si Coach Tim sa magiging resulta ng Game 2 versus SMB, lumabas naman ang balitang hindi kasama si Kai Sotto sa 2026 Japan B-League Asia All-Star Game. Sa lumabas na report, idinitalya dito ang rason bakit mas pinili umano ni Kai Sotto magpahinga kumpara sa pagsali sa nasabing event ng B-League. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Kiko Domihilio sa One Sports. Hindi makikibahagi si Kai Sotto sa 2026 Japan B-League Asia All-Star Game sa Nagasaki habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang paggaling mula sa napunit na anterior cruciate ligament or ACL. Ang 7'3" na sentro na nagpapakita ng malaking progreso sa kanyang rehabilitation ay nananatili muna sa non-contact training at inuuna ang ganap na paggaling kaysa magmadaling bumalik para sa taunang exhibition event. Good news yun kung tutuusan mga playoffs ha. Unang-una nakatayado ng kalusugan niya. Pangalawa, nakataya din doon ang magiging kampanya ng Gilas Pilipinas sa second window ng World Cup qualifiers ngayong February at March po yan. Australia at New Zealand po yan eh. Siyempre kasama doon ang kanyang team sa B-League. Pangmatagalan ang gusto niya. Ayaw niya ng panandali ang saya, di ba? Posible kasi na mapinsala ulit siya kung sasalang siya sa All-Star Game. Ang aksidente, andyan lang yan eh. Hindi nawawala yan. Kung magkamali isang player, wala na, bagsak na siya. Sa kaso ni Kai Sotto, sobrang mahalaga ang ginagawa niyang pagtitipid sa laro. Although gusto niyang maglaro, tinitiis niya talaga na wag muna. Kung nagsasakripisyo kasi siya, nagsasakripisyo din ang kanyang mother team or yung kuponan dito sa B-League. So tingin natin, ibinabalik lang ni Kai Sotto ang magandang pinapakita ng team. Sa kaso ng Gilas Pilipinas, sobrang mahalaga po yun. Hindi biro ang sasagupain ng grupo ni Coach Tim. At malaking inaasahan sa kanya hindi lang ni Coach at mga kasama, kung hindi ng fans ng Gilas Pilipinas. So tama yung desisyon. Umiwas na lang muna sa matitinding kontak kung hindi naman masyadong kailangan katulad ng All-Star Game. Siyempre mahalaga sa isang player yon. Pero kung kalusugan at kinabukasan mo na yung nakataya dito, palagpasin mo na lang muna na ginagawa ngayon ni Kai Sotto. Habang tila umiiwan si Kai Sotto sa injury, inilabas naman ang pamunuan ng presyo ng tiket sa nakaschedule na bakbakan ng Gilas Pilipinas at New Zealand sa February 26 kasabay ang paglabas ng presyo ng tiket
sa bakbakan ng Gilas at Australia sa March 1 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Tanong, magkano nga ba ang presyo ng mga tiket sa mga nasabing bakbakan? Tutukan natin ang presyong inilabas ng smtickets.com. Okay, sa mga playoffs, mahal ang presyo ng mga tiket ha. By the way, mabibili po ito sa smtickets.com. Sa laban ng Gilas at New Zealand ngayong February 26, kung bibili ka ng ticket para sa courtside, magbabayad ka ng 10,000 bawat isa. Malaki ha, 10,000 po yan, hindi biro, di ba? Pero sulit naman siguro yan kasi nga andun ka sa courtside eh. Malapit na malapit ka sa bakbakan. Yung susunod na presyo mga playoffs sa SVIP na siya. Nagkakahalaga po yan ng 3,500 pesos bawat isa. Biglang baba, di ba? Mula 10K sa courtside, ngayon 3,500 naman siya. Tapos yan, SVIP B na. Nagkakahalaga po siya ng 2,800 pesos. Sunod po dyan is yung VIP Seated A. 2,100 pesos po siya. Kasunod niya ng VIP Seated B, 1,400 pesos po siya. Box Premium A, 700. Box Premium B, 600. At Box Regular, 400 pesos. So yan po ang presyo ng ticket sa laban ng Gilas at New Zealand. Sa bakbakan naman ng Gilas at Australia, nagaganapin din sa Mall of Asia Arena ngayong March 1. Pareho lang po sila ng presyo ng ticket. Kung magkano ang mga upuan sa Gilas versus New Zealand, wala po siyang pinagbago. At kung bibili po kayo ng ticket sa online, narito po yung mga requirement para hindi tayo maloko ng mga manggagancho, di ba? Una, ayon sa website, kailangan ng SM Tickets user account. Pangalawa, credit card na gagamitin. At pangatlo, isang valid na government ID na ipapakita para sa redemption ng ticket. So malinaw, iwasan natin ang mga manggagancho dahil hindi biro ang bumili ng ticket. Imagine 10,000 pesos para sa courtside. So guys, maraming salamat.